Brother, meron ako syempre pag bibisita ka, di ba? Kailangan may pasalubong. Salamat. Ayan. Bagay na bagay. Bagay na bagay kasi, yun nga, nabanggit sa akin na isa sa mga favorite dishes mo daw talaga is pork binagoongan, ano? Nakatikim ka na ba ng pork binagoongan tapos yung parang pinaka-side dish mo is mangga? Yun nga yung gusto ko matry kasi di ba pinipare to sa Bagoong, di ba? So di ko pa na-try. That actually makes sense, pero masarap yung contrast. Pero mamaya, yan yung food tripin natin. So, andito na yung mga ingredients natin. Basically, typical. So bro, umpisahan ko na. Pakukuluan ko na siya and then ikaw naman, marunong ka ba sa paghiwa? Marunong naman. Good. Sibuyas lang tsaka kamatis. Okay, sige. Alright. Ito yung nahanap natin dyan. Yan. So yung magka-caramelize na yung labas niyan. So kukunin lang natin yung same color on all sides. Para lang din mapabilis yung pagka-caramelize ng ating meat, tulungan natin ng konti pang mantika. And at this point, Larkin, wala pa akong sinisisong kahit ano Kasi yun nga, gagawin pa natin yung sauce later on. So nakita mo yung kaninang mantika. Naglagay tayo siguro dito mga less than 1 tablespoon. Pero ngayon medyo almost a cup na yung mantika natin. Which is precisely yung gusto natin. Lalong-lalo na pag gagawa ka ng sarili mong bagoong sa bahay. Talaga. Yeah. Mas masarap kung mas maraming taba or mantika ng baboy. Yun yung paborito ko dyan, yung taba tsaka yung ano. Yes, yung sir. So basically, when I do my homemade bagoong, yung gisado, kailangan meron akong ginger. So, yun yung ginrate natin kanina. And then, susunod natin agad yung kamatis. Medyo ingat lang kasi nag-aapoy ito minsan And then, yung ating sibuyas. Measurement nito, mas marami, mas masaya. Talaga? Yes. Lahat ng panggisa, lagay mo lang. More or less parang 1:1 yung ratio ko dyan. Kung 1 kilo yung bagoong ko, 1 kilo din lahat ng mga panggisa ko na nilalagay. So mas maganda talaga pag marami. Yes, sir. So pababanguhin lang natin to. And then, sasama na natin yung ating alamang. Yun. Bagoong alamang. Yan. Kita nyo naman, yung signature pink na color niyan. Galing palengke pa yan. Saute lang natin to. Stir lang natin. Then once na medyo nagsasama-sama na sila, hahabulan lang natin ng vinegar lang. Pangtanggal lang kumbaga nung briny flavor doon sa ating alamang. Not totally pakpan, pero para mabalance lang. And dahil syempre pag alamang, maalat na yan, we're just gonna add sugar. So depende sa preference. So kadalasan kung 1 cup yan ng alamang, more or less mga half cup ng sugar yung mga kinakain niya or kinukonsumo niya. This is actually what gives you yung signature na dark color. Okay. Diyan nakukuha yun. Yes, sir. Okay. Next. Ang sarap. Okay na, no? Ang sarap. So, nangingibabaw pa rin yung alat. Sakto lang yung tamis. Ako kasi ayoko na masyadong matamis. Nawawala yung karakter ng bagoong So more or less siguro mga half cup yung ititira natin dyan. So lagay lang natin yan. Tapos, siyempre yung ating talong. So lagay lang tayo ng konting sili. So for color, lagay tayo ng green. Pero ito yung talagang angas. So sabi mo nga, yung pula. Okay ka naman sa maanghang. Hilig ko yan. Nice. Nakasundo tayo dyan. Siguro 2, pwede na yan. Para hindi lang pang sa atin. Kumbaga. Ito. Yan. Sarap ng itsura pa lang. Okay, di ba?
Pero hindi pa yun yung final na itsura niya. We'll simmer down lang yung ating pork with some stock or yung tubig. Kasi yung kanina parang part cook lang yun eh. Parang half cook lang siya. Go! Lagyan na lang natin. Magkakamay na ako, Brad, ah. Go. Cowboy ba yung... Sobrang sarap ko ang kuha niya yung alat na gusto ko. Yung anghang. Yes, sir. Kasi mahilig talaga ako sa malat manghang. Yun talaga yung combo. Tingnan mo yung uso ni Larky, no? Basang-basa na ako. Di ba? Sobrang anghang. Ito yung masarap. Oo naman.